Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Haji. Taong 1990. Probinsya ng Siquijor. Pasado alas 6 ng gabi na mga panahong yun. Abala si Haji sa paghahasa ng espada. Naririndi na ito sa mga kumakalat na balita tungkol sa mga bayawak. Hindi na ito makapaghintay na makaharap ang nasabing hayop at mabigyan ng leksyon. Sa kalagitnaan ng paghahasa, biglang nagkagulo sa unahan. May mga taong nagtatakbuhan at nagsisigawan. May bayawak! Mga kapitbahay! Nandiyan na yung bayawak! Sigaw ng isa sa mga kapitbahay. Pasok sa loob! May bayawak! Dagdag ng isa pa. Sinundan lamang ni Haji ng tingin ang nagtatakbuhan. Naalisto ang lahat at kanya-kanya sa pagpasok. Kaagad nagsara ng mga bintana at pinto. Ngunit hindi ang binatang si Haji. Nanatili lamang itong nakatayo sa bakuran. Hinihintay ang paglitaw ng bayawak. Hindi nagtagal. Kusang lumapit ang nilalang ngunit nang sandaling makita si Haji. Walang pagdadalawang isip itong tumalikod at kumaripas ng takbo. Hinabol ito ng binata at hindi makapaniwala sa nakita. Hindi lamang isa o dalawa ang bayawak, kung hindi mahigit 10. Tila nagkaisa pa dahil nagpunta ang mga ito sa iisang direksyon. Sinundan niya lamang ang mga hayop hanggang sa umabot sa ilog. Ngunit nang sandaling makaapak na ang mga ito sa tubig, isang bayawak na lamang ang umahon patawid sa kabila. Hinanap ni Haji ang iba pa, subalit wala nang makita. Dahil sa labis na pagtataka at para makasiguro, tumawid ito gamit ang tulay na gawa sa kawayan. Subalit pagdating sa unahan ay wala nang naabutan. O Haji, anong ginagawa mo rito? Madilim na. Tanong ni Mangganit. May nahanap ako, Mangganit . Nakita niyo ba yung bayawak? Tumawid yun dito . Tugon ni Haji. Bayawak ba kamo? Anong bayawak? Yun bang sinasabi ng mga tao? Nako, pati ba naman ikaw naniniwala? Totoo yun, Mangganit. Nakita ko nga mismo kanina . Kung meron man, bakit hindi ako inatake? Huwag mo sabihin na namimili lang ang bayawak. Muling wika ng matanda. Saglit na napaisip si Haji. Imposible namang hindi sinalakay ng bayawak si Mangganit. Gayong malapit lamang sa ilog ang tahanan ng matanda. Habang yung malalayong bahay ay napeperwisyo na ng mga ito. Ngunit hindi na lamang ito binigyang pansin ni Haji. Medyo nakainom ang matanda. May bit-bit pa itong bote ng lambanog at kakanin sa kabilang kamay. Nagpaalam na lamang siya at nagmamadaling umalis. Pagkabalik sa tahanan, kagad itong nagtanong kung may kapitbahay bang napuruhan sa muling pag-atake ng mga bayawak. Sa kabutihang palad, wala naman kahit sinong nadamay. Sa kabilang banda naman, napapaisip din si Haji kung saan galing ang mga nilalang na yun. Habang hinahabol ang mga ito kanina, napansin niyang umiinit at naging alerto ang hawak na espada.
Hindi lamang ito simpleng sandata. Ito ay espada mula sa engkantong nakilala ng minsang maligaw sa bundok. May nakilala itong isang matanda na hirap sa pag-akyat. Kaya walang nagawa ang binata, kundi tulungan ito sa mga binubuhat. Ngunit hindi sukat akalain ni Haji. Nang makakyat ng bundok, biglang nagbagong anyo ang matanda at naging isang diwata. Nanlaki ang mga mata ni Haji. Hindi makapagsalita at nakatitig lamang sa nilalang. Tanggapin mo ito, mortal. Isang sagisag ng aking pasasalamat. Hindi lamang ito simpleng sandata. Magagamit mo ito sa pagtatanggol sa mga naaapi at nahihirapan. Kaya nitong tapusin ang buhay ng kahit anong nilalang o elemento. Kaya sana'y gamitin mo lamang ito para sa kabutihan at huwag hayaang makuha ng mga masasama. Wika ng diwata. Simula ng araw na yun, ginamit niya ito sa pagpaslang sa mga aswang na nanggugulo sa lugar. Hanggang sa tuluyang naging tahimik ang baryo. Ngunit paglipas ng panahon, muli na naman silang sinalakay ng unos. Mga hindi kilalang bayawak ang namemerwisyo sa kanila. Sigurado din ang binata na aswang ang mga ito. 2 araw ang lumipas bago muling umatake ang mga bayawak. Pasado 3:00 pa lamang ng hapon, naglipana na ang mga ito at nanggagambala. Bayawak! May bayawak na naman! Wika ng isa sa mga kapitbahay. Magsara na! Magsara na kayo! Dagdag ng isa pa. Napatingin si Haji dahil sa biglaang gulo. Nasa pamilihan ng mga oras na yun, natataranta na ang lahat sa pagligtas ng kani-kanilang mga sarili. May mangilan-ngilan pang bigla na lamang sumuot sa kung saan. Nasaan? Nasaan ang bayawak? Tanong ni Haji. Naroon, Diyos ko. Napakarami nila. Tugon ng matandang babae. Nang malaman ang kinalalagyan ng mga bayawak, kagad itong pinuntahan ni Haji. Binunot ang espada na nakasukbit sa tagiliran. Sabay usal na maiksing dasal. Pagkarating sa direksyong tinuro ng pinagtanungan, bumungad ang 4 na bayawak na kasalukuyang paatake sa mga batang hindi matigil sa kakaiyak sa sobrang takot. Hindi na nagdalawang isip si Haji. Hinila ang buntot ng bayawak. Bago pa man makagat ang paslit, tinaga niya ang ulo nito na kagad namang naputol. Sinaksak niya ang isa pa. Samantalang nakagapang naman palayo ang 2. Matapos mailagay sa ligtas na lugar ang mga bata, hinanap ni Haji ang iba pang bayawak. Nagkalat ang iba pa sa tindahan ng mga karne. Habang ang iba naman nasa tindahan ng mga gulay. Meron ding nanghahabol na mga tao. Sa bilang ni Haji, nasa 15 lahat ng bayawak. Ngunit dahil napatay niya ang 2, 13 na lamang ang naroon sa lugar. Una niyang niligpit ang mga nasa gulayan kung saan malapit sa kinaroroonan. Napaatras pa ito dahil sa hagupit ng buntot ng bayawak. Ngunit wala itong binatbat matapos itarak na matanda ang espada. Natataranta namang gumapang ang isa palayo. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Haji na hanapin yun dahil nabaling ang pansin sa mag-ina na napalibutan ng 2 bayawak. Nagtataka noon si Haji. Kahit patay na ang mga nilalang, nag-iinit pa din ang espada.
Senyales na nasa paligid lamang ang amo ng mga ito. Kagad nilibot ni Haji ang paningin. Napansin ang isang kahina-hinalang lalaki. Ngunit dahil nasa malayo ito at siksikan ang mga tao, hindi niya ito naabutan. Nawala na rin sa paningin. Ngunit kahit ganon, pinuntahan pa rin niya ang kinatatayuan nito kanina. O Haji, anong meron? Ba't siksikan ang mga tao? May gulo ba? Tanong ni Mangganit. Napalingon si Haji sa matanda na kakarating pa lamang. May dala pang bayong at nasa mga tao ang tingin. Manong, umatake na naman yung mga bayawak eh. Nagkagulo saglit pero natigil din naman kaagad. Mukhang ikaw ang napalaban ha. Tanong ni Mangganit. Napatingin ito sa hawak na espada na may dugo pa ng bayawak. Kagad niya itong binalik sa pagkakasukbit sa tagiliran. Wala kasing gustong lumaban sa mga bayawak eh. Kaya ako na lang, Manong. Mabuti ka nga talaga. Kahit ano, gagawin mo basta mailigtas sa mga tao. Muling wika ng matanda. Napangiti na lamang si Haji sa papuri nito. Nagpaalam na ang matanda sa kanya dahil bibili pa ng pagkain. Naawa siya sa kalagayan ni Mangganit. Mag-isa lamang sa buhay. Wala pang trabaho. Nang sandaling nakalis na ang matanda, naalerto si Haji matapos maramdaman ang pag-init ng espada. Kagad siyang napalinga sa paligid subalit hindi matukoy ang itinuturo nito. Paiba-iba ang direksyon na sinasabi hanggang sa nawala rin makalipas ang ilang segundo. Kung sino ka mang aswang ka, umanda ka sa akin. Sa oras na malaman ko kung sino ka, hindi ako magdadalawang isip na ilibing ka ng buhay. Wika ni Haji sa sarili. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, pinuntahan ng binata ang kakilalang si Rene. Kaibigan niya ito noon pa man. Nagkaroon ng kaunting salo-salo dahil kaarawan ng kanyang inaanak. Naging maayos naman ang unang oras ng kasiyahan. Nagkakantahan gamit ang gitara. Kwentuhan, usapan at inuman. Nasa labas sila Haji at Rene, maging ang kapatid nitong si Alan. Nasa loob naman ang asawa at 2 anak ni Rene. Natutulog na dahil malalim na ang gabi. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, natigilan si Haji nang mapatingin sa paligid. Muling nag-init ang nakasukbit na espada. Naalisto naman si Rene at Alan. Kagad napatayo at pumasok ng tahanan. Muli silang lumabas na may daladalang patalim. Nasaan? Tanong ni Alan. Mas mabuti sigurong pumasok na kayo ng bahay para mabantayan ng mga bata. Wika ni Haji. Hanggang sa nagsigawan ang asawa't mga anak ni Rene. Nagmamadali silang pumasok. Naabutang kinakagat ng 2 bayawak ang isang bata. Takot namang napasiksik sa sulok ang isa. Samantalang pilit hinihila palayo ng asawa sa anak ang bayawak. Kagad naman itong napatay. Ngunit laking gulat ni Haji nang marami pang bayawak ang nakita sa kusina. Malayo naman sa ilog o sa masukal na kakawayan ang bahay ni Rene. Subalit naabot pa rin ito ng bayawak. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Haji. Ginamit ang espada at sa pamamagitan ng pagsambit ng maiksing orasyon,
Isa-isang pinutulan ng ulo ang mga nilalang. Tumitilamsik pa ang dugo na kumakapit sa talim ng espada at sa katawan. Matapos mapatay ang higit 10, kanya-kanya na sa pag-atras ang iba pang bayawak. Mas marami pang nakatakas kesa sa mga namatay. Mula sa hindi kalayuan, nahagip ng mata ni Haji ang nakatalikod na tao. Madilim na sa bahaging yun. At dahil papaalis na ito, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makilala. Matapos makakita ng sulo sa tabi, sinindihan niya yon at nagmamadaling sinundan ng tao. Sa paghabol, nakarating si Haji sa kakawian. Hindi na niya alam kung saang banda dahil napapaligiran na ito ng puno. Hinalasan niya din ang pandama at paningin upang hindi mawala ang sinusundan. Sa paglipas pa ng ilang sandali, napayuko na lamang si Haji nang may maapakan. Ganun na lamang ang pagtalon dahil sa gulat. Ang nasa paanan niya ay isang bayawak. Hindi lamang sa paanan, kundi sa buong paligid. Hindi mabilang ang mga nilalang sa palibot. Nakakarindi pa ang matitinis nitong halinghing. Kagad namang naalis to matapos pa isa-isang sumugod ang mga ito. Tumatalon pa ngunit mabuti na lamang maagap si Haji. Natataga kagad ang bayawak na magtatangkang lumapit. Habang kinakalaban ang mga nilalang, napansin niya ang paghagikgik ng kung sino mula sa dilim. Nang itutok ang liwanag ng sulo, nakita niya ang taong sinusundan. Lalaki. Subalit hindi gaanong malinaw na makita ang mukha dahil medyo madilim pa din sa lugar. Lumakad na ang lalaki palayo. Minamadali na ni Haji ang pag-ubos sa mga bayawak. Nang wala nang lumalapit, muli niyang sinundan ng lalaki. Kamuntikan pa itong mahulog sa bangin. Mabuti na lamang nakatras kagad. Sa kabilang bahagi nakatayo ang isang lalaki na tumatawag sa kanya. Kung ako sa iyo, umuwi ka na at manahimik. Huwag mo nang hilingin na mahuli ako dahil hindi yon mangyayari. Sinasabi ko sa iyo, bata, itigil mo na ang pagpapakabayani dahil kapag nasagad ako sa kilos mo, ikaw ang una kong papatayin. Banta ng lalaki. Kung ganun, di magharap na lang tayo. Tugon ni Haji. Ngunit pagtawa lamang ang sinagot sa kanya. Isaisip mo ang sinabi ko kung ayaw mong bigla na lang mamatay. Wika ng lalaki. Matapos itong sabihin, isang kisap matang nawala ang lalaki. Inilipat pa ni Haji ang sulo sa iba't ibang direksyon. Subalit wala na itong naaninag na kahit ano. Wala rin itong nagawa ng paunti-unting nawala ang pag-init ng espada. Kaya sa huli, napauwi na lamang si Haji. Habang nasa daan, hindi niya mapigilang mapaisip sa nangyayari lalo na sa pagkakakilanlan ng lalaki. Kinabukasan, bandang 6:00 ng gabi na sa harapan na ng altar si Haji. Taimtim na nagdarasal habang hawak-hawak ang kanyang espada. Gumugol na mahigit 30 minuto ang pagdarasal. At sakto namang naupos ang pinapausok na kamangyan. Pagkatapos, tumayo na ito at nagmanman sa labas. Maaliwalas ang kalangitan at litaw ang kabilugan ng buwan. Dahil maliwanag, maraming tambay sa labas na hindi rin napigilang maglabas ng opinyon tungkol sa mga bayawak.
Hindi ako marunong humawak ng kahit na anong patalim dati. Pero ngayon, biyasa na ako dahil sa mga bayawak na yan. Hindi pwedeng walang dalang panlaban dahil bigla na lang silang lumilitaw. Wika ni Tonyo. Ako nga rin pare. Lahat ng itak at kutsilyo sa bahay dati mapurol. Ngayon ang tatalim na. May dala nga ako ngayon, no? Tugon ni Jose. Sabay labas ng kutsilyo mula sa sisidlan. Kahit sino naman ngayon, may dala ng patalim. Ang mga babae nga sa lugar na to, nakita kong may dala na rin. Nagmukha tuloy tayong mga tulisan dahil palagi tayong may dalang patalim. Biro ni Gilberto. Proteksyon lang naman natin. Hayaan mo na yung iba kung anong isipin. Alam naman ng lahat ng taga rito kung anong sitwasyon natin eh. Tugon ni Jose. Pero napapaisip ako, saan ba galing yung mga bayawak na yun? Napakadami. Hindi maubos-ubos. Hindi normal na bayawak. Akalain mo, kaunting kagat lamang malala kaagad ang epekto sa tao. Madami na ngang namatay ng dahil sa kanila. Dagdag ni Tonyo. Napailing na lamang si Haji sa mga narinig. Maging sa mga oras na yun, palaisipan pa rin sa kanya yung taong nakita nung nakaraang gabi. Ngunit hindi na makapaghintay si Haji na makaharap ito. Masyado nang naperwisyo ang baryo. Marami ng tao ang sugatan, namatay, at matindi ang banta sa kahit sino sa lugar. Sa kalagitnaan ng pag-iisip, nabaling ang atensyon ni Haji nang magsigawan ang mga tambay. Dali-daling pumwesto yung mga nagkwekwentuhang kanina. Hinanda ang sarili sa pag-atake. Binunot na ni Haji ang espada at saka lumapit sa mga tambay na nag-aabang sa mga nilalang. Haji, tayo-tayo lang ang magtutulungan dito. Wala tayong ititira sa mga yan. Wika ni Tonyo. Mag-ingat kayo. Delikado ang mga hayop na yan. Kung kinakailangang umatras, gawin nyo na. Huwag kayong magdadalawang isip. Tugon ni Haji. Sabay namang napatango ang mga tambay at sa sandaling nakalapit ang mga bayawak. Kanya-kanya na sila sa pagharap. Sinikap naman ni Haji na mapatamaan kagad ng itak ang mga nilalang sa bawat tira. Nang sa gayon, mas mapabilis ang pagsugpo sa mga ito. Ngunit hindi niya akalaing mahihiwalay siya sa mga kasamahan. Matapos muling mapansin ang lalaki sa hindi kalayuan, nakangiti lamang sa kanya ito ng nakakaloko, na tila naghahamon ng gulo. Walang pagdadalawang isip na lumapit si Haji. Sino ka ba talaga? Ano bang gusto mo at ayaw mong tumigil sa pag-aasik sa baryo namin? Tanong ni Haji. Ang gusto ko lang naman, hindi ako magutom at tama ka ng hinala. Ako ang amo ng mga bayawak. Ako ang nag-utos sa kanila na umatake sa baryo para madalhan ako ng pagkain. May masama ba sa paghahanap buhay? Tugon ng lalaki. Hindi makapaniwala si Haji sa huling sinabi nito. Mas lalong napahigpit ang kapit ni Haji sa dalang espada. Damang-dama ng binata ang pag-init nito. Saglit niyang pinansin ang paligid. Nang walang makitang bayawak, muli itong bumaling sa lalaki. Lumapit ka rito. Huwag kang duwag na palagi na lang may bangin sa pagitan nating dalawa. Aswang ka, hindi ba? Ano bang kinakatakot mo? Halika rito! Paghamon ni Haji. Tumatapang ka lang naman. Dahil hawak mo ang espada na may basbas ng diwata. Alam kong kahit anong gawin ko sa'yo,
Mahihirapan akong masugatan o magalusang ka ng dahil dyan. Inaamin mo ngang duwag ka. Pangasar ng binata. Matapos sabihin yon ni Haji, kagad nag-anyong aswang ang lalaki. Kahit may kalayuan ang kinalalagyan, malinaw niyang nakita ang hubog ng halimaw. Mahaba ang mga kuko, may timang balat, at higit sa lahat, ang mga matang walang ibang makikita, kundi ang kagustuhang pumatay ng tao. Inihanda na ni Haji ang sarili, ngunit ganoon na lamang ang pagkagulat nang makarinig ng mabilis ang mga yabag sa likuran niya. Paggalingon, bumungad ang hindi mabilang na mga bayawak. Mula sa aswang, tuluyang nabaling ang atensyon ng binata sa mga nilalang. Tumataga ito sa kung saan saang direksyon, matamaan lamang ang mga bayawak. Ngunit halos hindi siya makasabay sa dami ng mga ito. Ang ipinagpapasalamat ng ni Haji noon, may dalang proteksyon ang bigay na espada ng diwata. Kaya kahit ilang ulit tumatama ang malalatigong buntot ng bayawak sa kanya, wala itong natamo ni isang galos, maging sa paggagat ng mga ito. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon si Haji na isa-isang patayin ang mga nilalang. Pero pagkatapos, hindi niya naabutan ang lalaki. Tinawid niya ang kabilang bahagi ng bangin. Hinanap ang bakas nito. Hindi naman siya nabigo dahil may nakitang marka ng mga yapak sa lupa. Sinundan yon ni Haji hanggang sa malayo-layo na ang nalakad. Ngunit nang sandaling napaangat ng tingin, laking gulat niya nang hindi na siya makausad. Nasa bunganga pa rin ito ng bangin. Ilang sandali pa, biglang uminit ang espada at sa isang iglap lang, nawalan ito ng balanse matapos may bumangga na kung ano sa kanya. Kagad naman itong tumayo, ngunit muli ding nasubsob sa putik ng mabangga muli. Sa pagkakataong yun, nabitawan ni Haji ang espada. Sinamantala naman ng aswang ang pagkakataon. Dumagan ang aswang kay Haji. Walang tigil sa pagkalmot. Naiharang na lamang ni Haji ang mga braso sa mukha upang kahit papano makahinga mula sa pag-atake ng nilalang. Sinubukan pa nitong ibaon ng kuko sa tiyan ng binata. Subalit hindi ito nagtagumpay. Nang mapansin ang tangkang paglayo ng aswang, hinawakan niya ang binti at saka binagsak sa lupa. Siya naman ngayon ang walang tigil sa pag-atake sa aswang. Matapos makuha ang espada, pinagtataga naman niya ito. Subalit sa ilang ulit na paglapat ng talim sa katawan ng nilalang, napansin niyang hindi gaanong lumalalim ang pagtarak. Napahinto ito sandali. Kagad namang nakakuha ng pagkakataon ang nilalang para makabawi at makatakas. Hinabol niya ito ngunit sa puntong yon, tuluyan nang nawala. May mga bakas ng dugo sa mga dahon at halaman. Meron ding marka ng mga yapak sa lupa, ngunit hindi na masundan dahil nawawala na. Bumalik si Haji sa tahanan. Pagkarating, naabutan ang mga tao sa labas na nagtitipon. Nagtutulungan para magamot ang mga sugat na natamo mula sa bayawak. Sa butihang palad, wala namang namatay ngunit maraming sugatan at dalawa ang napuruhan na kagad namang inilapit sa manggagamot sa kabilang baryo. Grabe na talaga yung mga nangyayari sa baryo natin. Makailang ulit na tayong inatake ng mga bayawak. Kailan ba titigil ang mga yun? Nako, huwag na tayong umasa na titigil ang mga pesteng yan. Mas mabuti pa siguro maging alisto at handa na lang tayo.
Kung may takdang araw ang pagsalakay ng mga bayawak, siguro mababawasan ang pinsala sa atin dahil makakapaghanda tayo. Kung ganito namang basta-basta nilang aatake, ewan ko na lang. Saan ba kasi nanggaling yung mga bayawak na yan? Ayun nga saan ba galing yung mga bayawak? Napabuntong hininga na lamang si Haji. Gusto mang sabihin ang totoo sa kanila. Nagpipigil muna ito dahil wala pang sapat na nalalaman kung sino ang aswang na pinagsisilbihan ng mga bayawak. Sasabihin din niya ang lahat sa sandaling malaman kung sino ito. Sa ngayon, ipagpapatuloy na muna ang pagmanman sa paligid. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong nagkagulo ang lahat. Kahit umaga bandang 6:00, naghahasik na ng lagim ang mga bayawak. May namatay na 2 bata matapos pagtulungang kagatin. Nadadagdagan din ang mga sugatan. At kahit anong laban ng mga kalalakihan, hindi pa rin nauubos ang mga ito. Marami na ding mga tahanan ang nawasak dahil sa mapanghas na mga nilalang. Hindi na nakayanan ni Haji ang nararamdaman sa mga nakikita. Dahil dito, sinubukan niyang hanapin ang bakas ng mga bayawak. Nagbabaka sakaling may mahanap na daan na magtuturo sa kung sino ang pinagsisilbihan nitong aswang. Matalas ang pandama, pandinig at paningin ni Haji. Bawat natatanda ang daan sa mga nagdaang gabi ay sinuong nito. Kaso nga lang, wala nang kahit anumang bakas na makikita. Tuyong-tuyo na ang mga lupa. Hindi na rin makita ang mga mansya ng dugo sa mga dahon ng halaman. Napabuntong hininga na lamang ito at napaupo sa malaking bato sa tabi ng bangin. Dala ang baon na tubig na isinilid sa isang bote. Tinungga niya ito at nang sandaling naiangat ang tingin, napansin niya ang isang bahay. Medyo malayo ngunit nakikita naman ang bubong nito na gawa sa nipa. Nagtaka si Haji dahil sa pagkakaalam niya, wala namang tahanan sa bahaging yon kaya paano nagkaroon. Dahil sa kuryosidad, tumayo ito at naglakad papunta sa bahay. Malayo. Mahirap din ang daan dahil may mga halamang kumakapit sa suot na damit. Kung hindi titignang maigi ang daan, masusugatan ang mga paa sa tinik ng halamang nagkalat sa lupa. Habang papalapit, napansin ni Haji na muling naging aktibo ang espada. Nagpatuloy lamang ito sa paglalakad kasabay ng pag-usal ng orasyon. Pagkarating sa mismong harapan ng bahay, hindi na matigil sa pag-init ang espada. Binunot ito ni Haji sabay libot ng paningin sa kabuuan ng bahay, maging ng paligid. Kubo lang naman ito na merong silong. May barong-barong din sa hindi kalayuan. Ito ang una niyang tinignan. Masyadong masukal sa bahaging yon. Bihira lamang may mapadayong tao. Pwera na lamang kung sadya katulad ng ginawa niya ngayon. Bago hawiin ni Haji ang punit-punit na telang nagsisilbing pinto ng barong-barong, tinignan niya muna ang paligid. At nang masigurong walang ibang nakakita, hinawi niya ito at kagad napalabas matapos makita ang nasa loob. Tira-tirang lamang loob at dugo. Umaalingasaw na halos bumaliktad pa ang sikmura. "Sino yan?" Tanong ng boses mula sa loob. Mula sa bintana, naaninag niya ang tao ngunit bago pa man makita ang muka, nagsara na ito. Hindi na rin pinalampas ang pagkakataong malaman kung sino yon. Ngunit ng sandaling aapak na sana ng hagdan para maabot ang pinto,
Mula sa butas ng lupa sa silong, biglang nagsilabasan ang mga bayawak. Mabilis ang paggalaw na kagad sumugod sa kanya. Napaatras si Haji para masukat na ang kilos ng mga nilalang. Matapos yun, nilabas na ang talim ng hawak na itak. Nanibago pa ito dahil ang mga bayawak nakaharap ng mga sandaling yun. Mas maliksi, mabilis at tumatalon-talon kasabay ng paghampas na mahabang buntot. Sabay-sabay itong umaatake sa kanya, kaya hindi na mapapansin na nakalapit na pala ang iba. Kahit nakalabas ang espada, hindi pa rin natinag ang mga ito. Mukhang hindi sila aatras at malakas sila sa kanilang teritoryo. Kahit na ganun, itinodo na ni Haji ang pagtagas sa mga ito. Habang nasa kalagitnaan ng laban sa pagitan ng mga nilalang, napansin niya ang pagtakas ng kung sinong lalaki. Namukha niya ito dahil saktong nagtama ang paningin. Kahit mabilis na nakaiwas ng tingin ng lalaki, hindi maaaring magkamali si Haji sa unang pangalang nasambit. Mangganit. Wika ng binata. Pinakiramdaman ni Haji ang sandata. Wala itong ibang itinuturo kung hindi si Mangganit. Mahina pa itong napatawa dahil hindi kagad napansin na matagal niya na palang kilala ang aswang na hinahanap. Makailang ulit na silang nagkausap, nagkasalubong, ngunit hindi niya pa nahuli. Ngayon alam ko na. Simulan mo nang magdasal sa poon mong demonyo. Mangganit, hindi kita sasantuhin. Wika ni Haji sa sarili. Matapos mapatay ang lahat ng bayawak na umaatake sa kanya, sinundan nito ang dinaanan ni Mangganit. Dahil hindi kabisado ang pasikot-sikot ng kakahuyan, sa mismong bahay na matanda na siya dumiretso. Pagdating sa tahanan ni Mangganit, wala na itong ibang naabutan kung hindi pag-alingasaw ng samot-saring napakabahong amoy. Bukas ang pinto kaya dire-diretso siyang pumasok. Ngunit bago yon, sumalubong sa kanya ang madaming langaw na halos palibutan ang buong lugar. Maliit lang naman ang barong-barong na tinitirhan ni Mangganit. At habang nasa loob si Haji, hindi mapakali ang espada. Nagiinit ito at bahagya pang gumagalaw. Kaya mas tinalasan niya ang pandama. Ramdam nito ang presensya ng mamamatay tao sa lugar. Oh, Haji, napasadya ka yata sa barong-barong ko. May maipaglilingkod ba ko sa'yo? Tanong ni Mangganit. Nagkiskisan ang mga ngipin ni Haji nang sa wakas. Nagpakita na sa kanya si Mangganit at pangiti-ngiti pa. Kumuha ng 2 tasa at nagtangkang magtimpla ng kape. Ngunit hindi kumagat si Haji sa munting palabas na matanda. Bistado ka na, Mangganit. Ikaw ang aswang na amo ng mga bayawak mong sugo. Wika ni Haji. Biglang nabitawan ni Mangganit ang tasang bitbit. Kagad naman itong nabasag nang bumagsak sa sahig. Patuloy lamang na nakatalikod si Mangganit sa kanya. Ano bang klaseng aswang ka? At hindi kita napansin nung una? Tanong ni Haji. Isa lang akong ordinaryong aswang, pero malakas ang taglay kong sabulag. Pero hindi ko akalaing mahuhuli mo rin ako sa bandang huli. Tugon ni Mangganit. Kumilos na si Haji at akmasa ng tatagain ng espada ang nakatalikod na matanda.
Ngunit kagad itong nakailag at nang tignan, naroon na ito sa pinto. Nakangiti siya nitong nilingon. Ngunit huli na ng lapitan dahil nawala na lamang bigla. Hinanap niya ito sa labas subalit wala na talaga. Dismayado niyang pinagtataga ang haligi ng tahanan. Hinalungkat ang bawat sulok ngunit bukod sa mga tira-tirang lamang loob at dugong nagkalat, wala nang bagay na magagamit na maaaring gawing alas laban kay Mangganit. Ng mga sandaling ito, ang tanging nasa isip na lamang ni Haji, mano-manong hulihin ang matanda. Mahigit 8 oras na siyang naghihintay sa muling pagbabalik ni Mangganit sa barong-barong. Ngunit hindi na nagpakita ang matanda. Napagod na lamang ito kakahantay. Nakaramdam na rin ng gutom. Kaya napagpasyahan ng binatang umuwi. Mag-aalas 6 na mga oras na yun. Nagsimula ng kumagat ang dilim sa buong paligid. Pagkarating sa tahanan, bumungad sa kanya ang grupo ng taong nag-uusap. Gumaganda na ang panahon ngayon. Napansin niyo ba? Magmula noong nakaraang gabi, wala nang bayabak na umatake uli. Yun na ba ang huli? Sana ka. Abay sana nga talaga. Pag-uusap na mga ito. Nakahinga ng maluwag si Haji sa narinig. Kinakabahan din ito kanina sa pag-aakalang nilusob ng mga bayawak ang baryo habang wala siya. Nagmamadali si Haji sa pagkain ng hapunan. Pagkatapos, lumabas para balikan ang barong-barong ni Mangganit. Baka sakaling naroon na ang matanda. Ngunit nang paalis na si Haji, tinawag siya ng kaibigang si Alberto. Nagtataka na rin sila sa palagian nitong pag-alis. Haji, huwag mo sanang mamasamain pero napapansin ko palagi kang umaalis. Saan ka ba nagpupunta? Alam niyo naman na delikado sa baryo natin ngayon. Tanong ni Gilberto. Hindi kagad nakasagot si Haji. Walang ni isa sa baryo nila ang nakakaalam na meron itong tangan at palihim na pinipigilan ang aswang gamit ang lihim na karunungan. May kailangan lang ako asikasuhin. Yung lupain ko sa kabilang baryo, gusto ko sanang ibenta eh. Ganun ba? Mag-iingat ka ha? Muling wika nito. Nginitian lamang ni Haji ang grupo. Nagmamadali na rin siyang tumalikod para maabutan si Mangganit. Nakalimutan niyang magdala ng sulo. Ngunit mabuti na lang. Maliwanag ang buwan, nagsisilbing liwanag sa pagdaan sa masukal na kakahuyan. Narating ni Haji ang bahay ni Mangganit. Habang papalapit, unti-unti nang nagiinit ang sandata. Binunot niya ito mula sa sisidlan. Dire-diretso itong naglakad at huminto nang nasa harapan na ng tahanan. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi may pagkakaila ang banta ng panganib. Tinawag ni Haji si Mangganit ng ilang ulit at kahit hindi ito sumasagot, alam niyang nasa loob lamang ang matanda. Mangganit, alam kong nandiyan ka lang sa loob. Bakit hindi ka pa lumabas na makapag-usap naman tayo ng masinsinan? Wika ni Haji. Tanging ihip ng hangin ang sumagot sa kanya. Mas lalong naging alisto si Haji matapos maamoy ang kakaibang banta sa paligid. Hindi ito nagkamali dahil makalipas lamang ang ilang segundo, nagsilabasan ang mga bayawak. Ngunit mapupula at nanlilisik ang mga mata. Kumpara sa mga naunang nakasagupa,
Higit na mas malakas at maliksi ang kilos ng mga ito. Hindi naman nagpatalo ang binata. Sinikap na masabayan ang galaw ng mga nilalang. Habang nakikipaglaban sa mga bayawak, naririnig niya ang nakakarinding halakhak ni Mangganit na ngayon malinaw nang nakikita. Nakadungaw lamang ito sa bintana ng tahanan. Sinabihan na kita, Haji, kung ayaw mong matikman ng maagang kamatayan, sana hindi ka na lang naglakas loob. Wika ni Mangganit. Di tignan natin kung sino ang unang mahahatak ng garit ni kamatayan. Tugon ni Haji. Matapos mataga ng binata ang bayawak na kumapit sa kaliwang binte, kagad siyang tumakbo papasok sa loob ng tahanan para sana pasukin si Mangganit. Ngunit mabilis itong naharang ng ibang bayawak. Nagsitalon ang mga ito sa kanya at natumba. Nakabangon naman kagad. Itinuon muna ang pansin sa mga nilalang na humaharang at pumipigil sa kanya. Nang tuluyang maubos ang mga nakaharang. Ngunit pagpasok ay wala na si Mangganit. Ilang beses nang nilibot ni Haji ang bahay. Ngunit wala doon ang matanda. Naisip na baka pumunta sa kubo na unang natagpuan kanina sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Walang pag-aalinlangan namang binaybay ni Haji ang daan papunta sa lugar. Naroon nga si Mangganit. Nakatayo sa bakuran habang pinalilibutan ng mga bayawak. Mangganit, napakadami naman ng alaga mo. Ilan pa lahat ng mga yan? Hindi mo mabibilang, Haji. Dadami pa sila kapag ginusto ko. Isang tawag ko lang. Wika ng matanda. Inihanda na ni Haji ang sarili. Tinibayan ang tindig sa harapan ni Mangganit. Kumpara sa mga naunang nakasagupang mga bayawak, mas kakaunti na lamang ang mga yon. Sa tansya niya, mahigit 20 lamang ang bilang. Habang hindi pa kumikilos si Mangganit, sinamantala muna ni Haji ang pagkakataon. Nag-usal ito na maiksing dasal. Saktong natapos niyang sambitin sa isip ang huling salita. Nagsikilos na ang mga bayawak. Ngunit sa pagkakataong ito, mula sa pagiging bayawak, nag-anyong aswang ang mga ito. Nagulat si Haji dahil hindi niya ito inaasahan. Ngunit kahit ganun, hindi niya naisip na umatras. Bagkus ay nauna pang sumugod. Gamit ang espada, proteksyon at gabay nito, kaagad na itumba ni Haji ang dalawang aswang. Napuruhan sa leeg ang isa, samantalang tumagos naman ang patalim sa tiyan ng pangalawa. Umaatake ang mga aswang sa kung saan-saang direksyon. Ngunit kada makakatsyempo, kaagad niya itong tinataga sa leeg at ulo. Ilang sandali lang, nangingisay na silang bumabagsak. Talagang bihasa ka sa pakikipaglaban sa aswang, no? O baka naman, tsamba lang ang lahat ng ginagawa mo? Wika ni Mangganit. Bakit hindi mo subukan nang malaman mo? Tugon ni Haji. Nginitian lamang siya ni Mangganit. Naging alisto ito matapos sumalakay ang mga aswang. Sa puntong yon, sabay-sabay na ang lahat ng natira. Nahati ang atensyon ng binata dahil kaliwat kanan, likod, harap, pati ulunan ang atake ng mga nilalang. Nagagawa naman niyang labanan at tagain. Subalit may mga pagkakataong natatamaan din siya at tumitilapon.
Hindi may pagkakaila ang lakas ng mga ito. Bibigyan kita ng pagkakataon, Haji. Umuwi ka na. Hayaan mo ako sa mga gagawin ko. Total, ito na ang huling gabi ko sa baryo ninyo. Wika ni Mangganit. Huling gabi sa baryo namin? Bakit? At sang lugar ka namang magasik ng lagim? Kung ganyan lang din naman, ito na ang huling gabi mo. Hindi lamang sa baryo namin, maging dito sa mundo. Tugon ni Haji. Kagad sumugod ang binata at pinagtataga ang mga aswang na sumasalubong. Mas lalong nag-init ang espada. Mas lalo ding nangibabaw sa kalooban na mapatay ang bawat aswang na nakapaligid. Kabilang na si Mangganit. Sa kabutihang palad at tulong ng espada, nagawa niyang itumba ang mga aswang. Sa pagkakataong ito, siya at ang matandang aswang na lamang ang nakatayo. Ano na, Mangganit? Tanong ni Haji. Ngunit hindi na nagsalita ang matanda. Nag-anyong aswang si Mangganit at walang pasabing sumugod kagad kay Haji. Mabuti na lamang. Nakabalanse ito kaya naiwasang mabagok ang ulo sa nagkukumpulang bato sa tabi. Sa napapansin niya, iniiwasan ni Mangganit na mapalapit sa espada. Puro kalmot lamang ang ibinabatong atake. Sunod-sunod, sabay iwas lalo na kapag winawasiwas ang espada. Nang makaisip ng paraan si Haji, hindi na siya nagdalawang isip. Binaliktad ng binata ang paghawak sa talim ng espada. Hinintay ang muling pagsugod ni Mangganit. Makalipas ang ilang segundo, sumugod ang aswang at sa tamang pagkakataon, winasiwas niya ang espada at tinamaan ang matandang aswang. Pasuray-suray pang lumalayo ngunit hindi na ito hinayaan ni Haji na makatakas. Sinundan niya ang galaw, tinaga sa likod at sa kaliwang tuhod. Malakas itong napahiyaw na umieko sa buong paligid. Ano, Mangganit? Ilang taon mo kaming pinaikot? Ilang taon ka nang narito sa baryo namin? At sa panahong yun, pinaplano mo na pala kung paano kami iisa-isahin. Wika ni Haji. Muli niyang tinaga ang aswang sa binti at paa para hindi na siya muling matakasan. At dahil hindi na makakilos na maayos si Mangganit, naging pabor kay Haji ang pagkakataon. Itinarak niya sa leeg na matandang aswang ang espada. Bumalik naman ito sa pagiging tao at nangisay. Hindi nagtagal. Tumigil na sa paghinga. Napaupo si Haji at nakahinga ng maluwag. Ilang sandali pa napatitig ito sa naninigas at nanlalamig na bangkay ni Mangganit. Hindi man sila gaanong malapit noong nabubuhay pa ito. Ngunit dahil halos magkakakilala lahat ng tao sa baryo at likas ang pakikitungo sa kapwa, itinuring pa rin niya itong kaibigan. Ilang minutong natulala si Haji. Nagpalipat-lipat pa ang paningin sa bangkay ng mga aswang na nagkalat sa harapan. Tumayo na rin siya pagkatapos. Kinuha ang espada. Pinunasan at tinanggalang mantsa ng dugo. Saka binalik sa kanyang sisidlan. Binitbit na rin niya ang espada saka naglakad pa uwi. Lumipas ang gabing yun na wala ng mga bayawak na umaatake sa lugar. Wala ng Mangganit na taga-utos sa mga nilalang na lumusob sa baryo at walang nakakaalam na si Haji ang nakapatay. Kinabukasan, nagulantang na lamang ang lahat ng natatarantang dumating ang isang magkakahoy.
Dala-dala ang kakilakilabot na balita. Sa kakahuyan! Sa kakahuyan! Wika nito. Anong meron? May aswang! May aswang! Mga bangkay! May bangkay sa kakahuyan! Tugon ng magkakahoy. Hindi naman nagdalawang isip ang grupo kung maniniwala ba o hindi dahil sa hindi malinaw na pananalita ng magkakahoy. Tila baliw ang dating nito sa kanila. May bangkay nga ng aswang sa kakahuyan! Napakadami! Muling wika nito. Puntahan kaya natin para malaman. Pwede naman. Pero kapag hindi totoo, babalikan ka namin. Siguraduhin mo lang na hindi masasayang ang oras namin dahil lagot ka sa amin. Dahil binanggit na magkakahoy na aswang, nagdala ng panlaban katulad ng patalim ang grupo nila Jerry. Pagkarating sa kakahuyan, ganoon na lamang ang pagbaliktad ng sikmura nang madatnan ang nakabalandrang bangkay ng aswang. Nasa malayo pa lamang sila subalit naaamoy na ang pag-alingasaw. Kanya-kanya na din sila sa pag-uunahan sa pag-alis at binalita sa iba ang natagpuan. Habang kinakalat ang balitang yun, kalmado lang si Haji na humihigop ng kape. Nagkunwari lamang itong walang kaide-ideya sa nangyari nang lapitan ng grupo para masabihan. Naku Haji, mabuti at ligtas kang nakauwi. Doon sa kakahuyan ang daming bangkay ng aswang. Hindi na namin nilapitan dahil sa sobrang tapang ng amoy. Oo nga, Haji. Mabuti ligtas kayo nakauwi. Anong oras ka ba dumating? Kaninang bandang 5:00 lang. Maliwanag naman na at payapa ang paligid. Kaya naman pala eh. Ano na ang gagawin natin sa mga bangkay? Diyos mio, umabot pa nga rito yung amoy. Wika ng lalaki. Kanya-kanya sa pagtakip ng ilong ang mga tao matapos kumalat ang hangin na may dalang pag-alingasaw ng bangkay. Dahil nababahala na rin ang karamihan sa posibleng maging dulot nito. Labag man sa kalooban ng mga kalalakihan dahil ayaw nilang humawak ng bangkay. Lalo na ng aswang. Napagpasyahan na lamang nilang magtulungan para mailigpit. Nakiisa naman si Haji at bago pa man may makakita sa bangkay ni Mangganit, kagad niya itong isinilid sa sako at tinambak sa mga bangkay. Habang tinatabunan ng lupa ang mga katawan, dahan-dahan namang nagsagawa ng orasyon si Haji sa tahimik na paraan para hindi na maging banta sa buhay ng tao ang mga bangkay o kahit ang pag-alingasaw ng amoy nito. Pagkatapos mailibing, sunod din ang sinunog ang barong-barong at kubo matapos matagpuan ng mga tira-tirang lamang loob. Nakuha naman ang lahat ang ibig sabihin ng lugar at nasagot ang tanong tungkol sa mga bayawak. Aba, sugo pala ng aswang ang mga bayawak na yon. Kaya naman pala. Naku, kung sino man ang pumatay sa mga bayawak at sa amo ng mga pesting nilalang na yon, maraming salamat talaga. Ligtas na tayong lahat. Wika ni Jose. Habang naglalakad pa uwi, hindi mapigilan ni Haji na makaramdam ng gaan. Sa wakas, muli itong nakatulong sa mga tao sa lihim na paraan. Bumalik sa dating sigla ang baryo. Payapa nang namumuhay ang mga tao sa lugar. Magpasa hanggang ngayon, wala na muling aswang na napadayo sa lugar. Kumalat ang balita noon maging sa mga kalapit na baryo na may mahusay na manunugis sa lugar. Ngunit wala pa ding nakakaalam na ito si Haji, na may bertud na espada at basbas ng diwata.
Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.